Close lang. Itong gagamit natin na to is adhesive tape ito. May nabibiling ganito sa Mercury. Dito tayo. May nabibiling tape na ganito sa Mercury. So it's important na bago mo siya tape, nire-ready mo na yung Anong tawag sa ito? adhesive. Mura ito. Sa Bangbang mura lang ito. So, mayroon din mabibili nito sa Mercury, yung sinasabi nilang Yoco Plastic. Yoco Plastic naman, medyo kamahalan yun. Pero ang kulay nun, bali, brown. Parang ganito. Yes. I-ready mo na yung kwan. Tatansyahin mo din syempre yung laki ng tape. Hindi na natin rugby ito. Lalagyan natin. Ganito kahaba, no? Siyempre, kung i-ready mo na yung kanyang kwan, kailangan pa rin tanggalin mo yung tape sa loob. So, kapag tuyo na, then start mo na maglagay ng rugby muna, saka yung tape mamaya. So, punta tayo sa paglalagay ng rugby. Mahalaga na maglagay ka ng rugby dahil kung gusto mong tumagal yung tape, dapat additional adhesion o additional na dikit yung kailangan ng ano. Kasi kung hindi mo lalagyan ng rugby, sa experience ko, hindi matagal yung kapit, no? Kasi alam mo naman ang tainga naglalangis yan eh. Kung naglalangis yan, mapapansin mo, pakihawak yung nuso, minsan may mahawakan mo. Christopher, yan. Yan. Mapapansin mo na yung rugby, hindi lang dito sa gitna, kundi pati sa ilalim, dito sa loob. Huwag naman sa loob-loob, yung tama-tama lang yun. Yung ganyan kasi dapat umabot yung tape natin. Okay. Diyan dito, maglagay ka na ng rugby, pero careful ka lang dito, hindi naman marami, kasi may tendency na kung magkamali ka kuminsan, tsaka pag magtatanggal ka ng tape dito na may rugby na, dahan-dahan para hindi mapunit yung, hindi makon yung masugat yung. Kasi siyempre nakadikit yan sa hair, no? Kung tayo ba naman tanggalan ng kung talaga masakit, at minsan sumusugat, minsan nasasaktan, nasisira yung hair follicles, baka hindi tubuan. Pero this is hindi pa naman ako nagka-problema so far dito, unless talaga pag na-infect, So there you go. Patuloyin mo muna yung rugby. Then see to it na yung rugby umaabot doon sa pinaka-base. Yan, there you are. Hey! Dati kasi nung hindi ko pa na-discover itong rugby na to, napakahirap magpatayo ng tayo. So, tape lang ang kailangan mo, plus rugby, then there you are. Papatigas mo na yung yan. Hindi ka gaya dati-dati na kailangan mo pang maglagay ng patigas. Kasi pakihawak yung uso. Yan. Mapapansin mo ito yung bale, no? Kaya dapat itong bale na to, dapat masuportahan mo yan. So, ang tape mo dapat bumaba hanggang doon sa bale. It should reach hanggang doon sa baba. Yung tape mo. And then, hindi lang isa, kundi 3, 4 ang taping. So that will make it na masusupport na niya. Minsan kasi, kung isa lang, hindi mo pa yan mapapansin na masusupport niya yung kwan. Then, see to it na kapag naglagay ka ng tape, itong kulubot na ito dapat naka-stretch. Yan, ito yun. Kasi ito yung magbibigay ng kwan ng beauty. Yun lang talaga pag buti ka extra patience kapag mag-tape ka dahil alam mo na, pag wala lang talagang tranquilizer yung aso. Kaya maganda kung mag-i-recruit talaga, better yung mga 3 months, 4 months. Dahil kaya mo pang i-wrestling yun. So ito, nakita nyo itong tape na to, no? It should stretch this out, no? Yung tape na yan. And then it should reach yung pinaka-bottom. No? May nakita kasi ako nag-tape, hanggang doon lang siya sa kalahati, which is wrong. So there are. It should reach, tingnan nyo. Kaya medyo mabilis-bilis din ang kamay mo. At siyempre, hinahawakan, dalawa kayo dapat dito, kaya hindi ito kaya ng isa.
hoping itong ears nito mabilis na tumayo dahil ito naman, so lesser na lang yung time. Hindi dumikit yung tape natin. So yung sobra na yung tatakot dun sa sugat dapat ipitin. Problema, malikot ang aso, tanggaling dikit. They are. Kaya maganda kung naglagay ka ng rugby, dapat talagang didikit na, no? So ngayon medyo basa. Kaya medyo mahirap tumikit yung rugby. So i-prepare na nga natin ngayon yung bridge, no? Yung maghahatak pa ganito. Okay. Pag medyo sa tingin mo hindi nagdikit, siguro. So, pamilya natin. Actually, yung uso. Ako na siya eh. Ako na siya. So, yung susunod ay yung bridge. Dapat kasi maghatak siyang ganyan. So, syempre, gawa muna tayo ng support ng bridge. Tignan sa din. Kaya na yung kanyang lasing. Lagyan natin dito. Yan, sikita nyo naman yan. Minsan, kailangan okay na rin yung ganyan. Pero better kung makikuta mo lang para yung tayo ng tenga niya would stand 90 degrees. Maganda kasi kapag ang tenga naka 90 degrees. Kahit natulog, nakarelax yung aso. Yung iba kasi, saka palang tatayo kapag nag-alert, no? Pero better kapag matrain siya kahit natulog yung aso. 90 degrees ang tayo ng tenga. Yan, perfect na tayo. So itong ginagawa natin na to, yung pagpapatayo natin ng tenga na to, kanyan, depende yan din yan sa calcium na food intake niya, sa pagkain, gano'n. Kaya better kung supplyan mo rin ng calcium. Pag gagamit ka ng calcium, hanapin mo yung may phosphorus. Okay, so tutulungan mo pa rin ng kwan para malakas ang tapid, no? Again, patayuin pa natin. Maganda ang traffic ng kwan. Yan. Kaya ka gusto. So, you see, pag malikot ang aso, kung hindi ka mabilis, tayo yung gagawa, pagising na siya. There you are. So, supportahan mo yan. This one, reach this one, para sa ganun may hindi siya basta mababatak. There you are. So, meron ka ng support. Mamaya, igagano natin yan. Sige pa, pakikinig sa mga piso. Pero pakihawking mo siya. Yan. Para pagkalagay mo ng phone. There you are. Nasa iyo rin yun kung paano mo i-control yung paglagay ng bridge, no? Kasi kuminsan yung paglagay ng bridge hindi nagpapantay yung kayo. But anyway,
Importante muna sa first stage is yung gumaling. Ganyan, hindi pantay. So, dapat i-stretch out mo pa rin ng konti yan. Para naman pag natapos yung na-ear trap, maganda rin sila ng ears. Ganyan, tayo na ayusin ng konti yung okay na ba? So, hatak yan. Puso. Alam mo kasi hindi pantay yung tayo dahil it's a matter of yung paghahatak mo. Ilalagay ng bridge. So, ang success ng taping, depende yan sa, syempre, sa bilis ng pagtigas ng tainga. Pero minsan, kailangan talagang tumagal din yung taping sa fan. Ano ba to? So, you see, kailangan maganda-ganda yung gunting rin, no? Kasi kapag ang gunting medyo mapurol, mahirap maggupit, tsaka kung matalim, ingat ka rin, baka iba ang gupit mo. Yan. Pantay na ba? Pag tingin na sa malayo? Okay. Papansin mo, pantay na yun. Kasi dito, hindi siya nagpantay dahil yan, medyo may konting kanyan. Diba? So, napansin ninyo, pag tatlong patong na tape, tumitigas na yung kwan, tumatayo na siya. Yes. Kaya kung hindi mo lalagyan ng ragby, madali matanggal yung tape. Palit ka ng palit. Usually 3 days na, palit na. So dapat kasi, para maging successful ang taping mo, yung tape should stay ng mga 7 to 14 days. Yan, please. Oo, dapat pagdating ng 14 days, kailangan mo rin magpalit. Dahil siyempre marumi na siya, at saka marumi na siya, at saka minsan nawawala na yung dikit, no? So you need another one. Saka kailangan din magkaroon ka rin ng panibagong fitting, no? Kasi syempre iba yung higpit mo nung una sa susunod. So itong ginawa natin, good for 7 days. Kasi magtatanggal ka ng kuno. Pero depende pa rin yan sa likot ng aso. Dahil kung malikot yung dog, kung may nakakamot na gano'n, baka 5 days lang. Hopefully, hindi siya malikot. Sa kanya natanggal, balik na rin. So, ang taping, pag satisfied ka na sa itsura niya, ganito na itsura niya, kahit natulog siya, Okay, sir. at siguro mo, happy ka na, at gwapo na siya, ganyan. Yun ang taping. At ka na.